Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan, doon po sa mga taga Malabon at sa kabuuan ng Bagong Baryo. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Gayon din po yung mga sumusubaybay sa ating YouTube. No? Good morning po sa inyo lahat. No? Bago tayo magsimula, inais ko kayong anyayan sa isang panalangin para sa mga may kaarawan. Panginoon, itinataas ko po sa panalangin ang lahat ng mga kapatid na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan sa buong buwan ng Abril. Isa pong pagpapala ito, kaya kailangan pagdiwang upang pasalamatan ka. Bawat araw ay pagpapalang kaloob mula sa iyo, Ama. Kaya karapat dapat ng pasalamatan at papurihan ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Dinadalayan ko po na gamitin nawa nila ang mga karagdagang araw na bigay mo sa kanilang paglilingkod. Madama nawa nila ang mga araw na pinagkakalob mo sa kanila, kundi at ganun din sa buong panahon ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na kaloob mo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipanalangin din po natin yung may mga anniversary sa buwan ng Abril, no? Sige po. Pinagpapasalamat rin namin ang buhay ng mga mag-asawa na ngayon nagdiriwang na kanilang anibersaryo. Dinadalayan ko po na patuloy mong bigkisin at pagpalain ang bawat pamilya. Mahayag nawa ang pag-ibig nila sa isa't isa at pag-ipagkapala ito sa iba pang mag-asawa habang patuloy silang naglalakbay sa buhay na ito. Panginoon, sana patuloy ka nilang parangalan sa araw-araw ng kanilang buhay. Maging tapat sa iyo sa lahat ng kanilang mga gawain. Bigyan mo po sila ng maraming pantaon ng paglilingkod at maligayang pagsasama. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambayan. Pinabati ko po kayong lahat ng mga nagdaraos ng kanilang karawan at mga anibersaryo, no, sa buong buwan ng Abril ng isang maligayang bati. Tinataas ko po rin po ang ating gawain ngayong umaga sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Mandalangin po tayong muli naman para sa ating pagtawag sa ating Panginoon. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa karunungan at katotohanan ng patuloy na gumagabay sa aming mga buhay araw-araw. Pinasasalamatan ka rin namin sa iyong buhay na salita na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Sa oras ito, tulungan mo kami na pag-utunang mabuti ang mga aral na aming mapapakinggan. Linisin mo ang aming mga puso at turuan kami makinig sa iyong mga salita upang maunawaan ang iyong buong layunin sa aming mga buhay. Kumilos nawa ang banal na Espiritu sa aming mga puso, kaluluwa, isipan at lakas na maitaas ang iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at ang lahat ng mga makikinig sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kamusta na po kayo? No? Isang linggo na naman po ang mabilis na lumipas at tayo po ay nasa ilalim pa rin ng ECQ. No, ha? Kailangan natin ng puspusang pag-iingat at huwag sanang baliwalain ang mga tagubili ng IATF. No? Sana'y lumatag sa atin ang kapayapaan ngayong umaga. Kung tayo po ay nakahanda na, ating tatalakayin ang isa na namang pinakamahalagang paksa na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at ating tagapagligtas. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong umaga ay walang iba kundi Jesus, the way to eternal life. Ayan po, napakagandang paksa po niyan. At inaanyahan kong makinig kayo mabuti at sana ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong pakikinig. Sinasaalang na alang natin sa mga nakalipas sa paksa kung paano si Jesus ang tunay na daan sa maraming mabubuting bagay. Unang-una, sinabi ng Bible na He is the way. He is the way to a better life. No? Sa pamamagitan ng pagtutuwid niya ng mga maling konsepto ay tinuturuan tayong maganap ng mga bagong layunin sa buhay. No? He is the way to forgiveness of sins. No? Sa pamamagitan ng paghahandog po niya ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Jesus is the way to God. Tinutulungan niya tayo upang maunawaan natin Diyos nang sa gayon, makalapit tayo sa Kanya sa isang malapit at personal na relasyon. He is the way out of religious confusion. No? Sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa at gabay sa pamamagitan ng mga aral,
ng mga apostol. Sa aking pong paksa, no, sa umagang ito, makikita natin kung bakit maaari natin sabihin na si Jesus ang daan sa buhay na walang hanggan. Maraming mga tao hindi masyadong alam o hindi sila familiar sa buhay na walang hanggan. At ang tingin nila parang, hindi naman yata totoo yan eh. Now, please note, sa paksang ito, atin pong isa sa alang-alang ang mga talatang gumagamit ng ekspresyong buhay na walang hanggan na makakamta natin matapos ang buhay na ito bilang pag-asa natin sa hinaharap. Sa mga panulat po ni Apostol Juan, ang ekspresyon na buhay na walang hanggan ay madalas na ginagamit ng magkakaiba. No? Tumutukoy at nagbibigay din ito sa isang bagong relasyon sa Diyos at kay Jesus na sa kasalukuyang ay pagmamayari ng mga nakakilala sa Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Juan, no? Babasahin ko, makinig kayo mabuti. Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Yun. Kung matatandaan niyo, ito yung naging paksa ko, no? Noong nakaraang 2 linggo, ang makilala kanila. No? Narito pa ang paalala ni Apostol Juan na may kinalaman tungkol sa pagkakilala. Sa unang Juan 5:13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Natin nyo, ha? Yung mga talatang yan ay malinaw ang pagkakatitik sa Biblia at kailangan lang natin basahin at unawain. Sa unang Juan 5:20, ganito naman yung mababasa natin. No? At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alam nyo, mahalagang maintindihan at maunawaan ng mga tao itong mga nakasulat ito sa Bible. No? At lalo na yung mga bawat mananampalataya, no? Ito rin ang dahilan kung bakit si Jesus ang daan sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan talagang matutunan natin at maunawaan natin. Importante po yun, no? Maunawaan natin. Kaya mahalagang makilala ang ating Panginoon Jesucristo. No? Pumunta tayo sa Roman number 1. Why Jesus is the way to eternal life? Ito pong tanong na to ay mahalaga ding malaman natin. Bakit nga ba? Siya nga ba ang daan patungo sa buhay na walang hanggan? Bakit po si Jesus ang daan? No? Una, siya ang natatanging naghanda ng isang dako para sa ating mga tinubos niya. Alam natin ang kasaysayan. Dapat nabing aware ang mga iniligtas sapagkat may inihandang dako para sa kanila. Ang inihandang dakong ito ay tiyak. No? Ganito ang sinabi ni Jesus noong gabing bago siya dakpin at ipako sa krus. Juan 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? Ang liwanag po ng pagkakasabi ni Jesus dito, no? Pupunta siya sa bahay ng kanyang ama upang ano? Upang ipaghanda ang mga tinubos niya ng matitirhan. Yun na sinabi, di ba? Gayon din, siya ay babalik upang ipagsama ang mga tinubos upang makapiling niya saan man siya naroroon. Ganito ang paliwanag niya sa kanyang mga alagad noong gabing yon. Juan 14:3. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ang linaw, no? Babalik siya, pagsasama niya tayo, at kung saan siya doroon, doon din tayo. No, ha? Ito ang mga bagay na dapat na paghandaan ng mga tinubos. Lahat ng mga Christians, no? Yung mga, those who are professing Christians, no? Pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat
may mga gagawin kang paghahanda. Importante po to. Nangusap rin si Apostol Pablo tungkol sa yung mga kahangahangang pangyayari kung saan ang Panginoong Hesus ay babalik para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ganito yung mababasa natin sa 1 Thessalonica sa Kabanatang 4 mula 15 hanggang 17. Makinig kayo mabuti. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay. Nakita niyo, parang sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung mangyayari. No? Kaya pakinggan nyo, ito yung instruction. No? Pakinggan nyo. So, ang pagpapahayag dito ni Apostol Pablo ay mga bagay na hindi pa nagaganap. No? So, forthcoming itong event na ito. No, ha? At verse 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Napakaganda ng layunin ng Diyos, no? Isipin ninyo. Hindi alam ng tao no? Pero ang layunin ng Diyos pag binasa mo sa Bible, napakaganda, no? Tao may problema, no? Siya po ang hahatol sa mga papasok sa buhay na walang hanggan. Alam ba niyo yun? No? Ipinaliwanag niya sa kanyang mga alagad na sa dating na araw ng paghatol, ganito po ang paliwanag po niya. No, ha? Sa Mateo 25:31 hanggang 34. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono sa kaluwalhatian. Tapos sa verse 32 po, titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Wow! Kita ba niyo, no? Ito, binabalangkas na sa Biblia kung ano po yung magaganap sa hinaharap. Pinapaliwanag na. Kailangan lang ng tao na intindihin at pag-aralang mabuti, alamin ang sinasabi ng salita. No? Kailangan talagang makita natin kasi ito po yung mga bagay na magaganap sa pagdating ng panahon. Kaya dapat alam mo yan at meron kang paghahanda. Sa madaling salita, pagka nangyari ito, sasabihin mo, uy, nabasa ko na ito Ito yung nabasa ko na sinasabi ni Juan sa Biblia. So, yun po mangyayari doon sa mga tinubos. No? Ano naman ang mangyayari doon sa mga nasa kaliwa? Nakita nyo, yun nasa kanan, mga tupa, sa kaliwa, mga kambing. Yung mga kambing na to, hindi po literal yan, hindi po mga ikinukumpara lamang yon kasi yung tupa sumusunod, masunurin, yung kambing matigas ang ulo dyan Kaya pag nahatak mo, lumalaban pa yan. No? So ano mangyayari doon sa mga nasa kaliwa? No? Sila yung mga taong, matagal nang pinagpapaliwanagan ng tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya lang, hindi po sumasampalataya. Hindi ko maintindihan. Bakit kaya? Matagal na panahon na binibigay mo sa kanilang aral pero tila ayaw nilang unawain at tanggapin. Kapag dinala mo sila sa gawain sa church, marami silang dahilan. Kaya ganito po ang sinabi ng Panginoon sa kanila doon sa mga nasa kaliwa. Mateo 25:41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Isinusumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon." Saan sila dadalhin?
Mateo 25:46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang linaw, no? Yung nasa kanan, mapupunta sa buhay na walang hanggan. Yun namang nasa kaliwa, ito yung mga magdudusa sa apoy. Sayang, ano? Biro mo, tagal mo sa mundo, tapos may ebanghelyo ni Kristo. Sinishare yan, pinapaliwanag yan sa mga Bible studies, di ba? How could they miss this? Nakita niyo? Ang haba mo, palagay mo na lang nabuhay ka na lang ng 20 taon. Sabihan, 20 taon ka na lang nabuhay. Dumating sa iyo ebanghelyo. Di ba? Tapos hindi mo pinansin, kinaligtaan mo, sabi mo pa, saka na lang. Di ba? Kaya mo, pag may time ako, sige, darating dahil yun. Ayun, dami beses ko na narinig yung salitang yan. No? Sayang, no? Abay, nakakapangilabot po para doon sa mga nasa kaliwa. No? Isinulat po ni Apostol Pablo na si Jesus ang magpapasya ng ating magiging kapalaran. No? Sabi niya sa mga taga-Korinto, sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawaing mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Nakita niyo? So, gaano po kahalaga, no, sa palagay niyo na masumpungan tayo nakatanggap-tanggap sa mata ng ating Panginoon? Di ba? Napakahalaga nito, no? Sa mas malinaw na pananaw, si Jesus po ang daan sa buhay na walang hanggan. Siya po ang lumikha ng kahangahangang buhay na ito. No? Tulad ng sinabi ng minamahal na alagad na saksi at sumulat ng aklat ng pahayag, kilala niyo ito, si Juan. No? Ito po yung ipinasulat sa kanya ng ating Panginoon sa pahayag 21, 1 hanggang 4. Pakinggan niyo. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. O ikaw, Christian ka, anong iniintay mo? Di ba? Bakit ka nagtitiis? Bakit nagtsatsaga? Bakit? Alam niyo, ito po ang inihintay ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Wala pong sayang sa pagod ninyo, yung attend kayo, nakikinig kayo, ginagawa niyo yung mga tungkulin niyo sa church. Aba, mapalad kayo kasi kayo yung mga nagpakasakit, nagtiis, nanatili at sa huli ay magtatagumpay. No? Tuloy pa natin ang pagbasa. Pahayag, Kabanata 21, mula 22 hanggang 23. Ang sabi po ni Juan, napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang Kordero naman ang siyang ilawan. Ayun. Wala na pong araw, wala nang gabi. No? Tuloy-tuloy po, maliwanag. No? Maliwanag. At ang naghahatid ng liwanag ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Tuloy pa natin sa pahayag 22 mula 1 hanggang 5. No? Sabi niya ganito, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod.
sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba't ibang bawat buwan at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. For the first time. For the first time po makikita natin ang mukha ng Panginoon. First time. Wala ko kasi nakakita sa ating banal na Diyos. No? Ang Diyos po ay Espiritu. Pero dito sa pagkakataon to, makikita natin siya ng mukhaan. At sabi nga ito, masusulat sa ating noo ang kanyang pangalan. So, makikita mo na, kaya may pangalan siya sa atin, pag-aari niya tayo eh. Tayo kasi yung mga nilikha ng Diyos. Di ba? Tuloy natin sa verse 5. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng ilaw o ng liwanag ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wow! Tagal mangyari, no? Wala pa, no? Pero mainip man tayo ng mainip, alam mo dating isang araw yan. Ang importante, bago dumating ang araw na yan, nakahanda tayo. No? Napasin niyo ba ang sinabi ni Juan tungkol kay Jesus sa mga talatang binasa ko? Isinalarawan si Jesus bilang ang lalaking ikakasal. Siya yun eh. Habang hinihintay niya yung kanyang mapapangasawa na bumababa mula sa langit. No? Siya rin yung binabanggit sa templo na isinalarawan din siyang bilang liwanag o ilawan at pinagmumula ng tubig na buhay. Yun yung description kanina. Ang liwanag isipin mo, nagmumula sa Diyos. No? Wala ng gabi, wala ng araw. No? So, diba may mga tao na hindi makatulog. No? Ngayon wala akong problema eh. Dahil dito wala namang matutulog na eh. Walang binanggit dito na matutulog ang tao eh. Kasi hindi na tayo nadadaig ng ating laman eh. Di pa tayo pag napagod, inaantok. Dito hindi ka na mapapagod, wala nang pagod eh. Wala na rin antok dyan eh. So hindi ka maghahanap ng tutulugan, hindi ka maghahanap ng magpapahinga. Kaya wala. Hindi mo na kailangan. Hindi ka na napapagod dyan. No? Si Jesus po nagbibigay buhay. Siya ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga pong maintindihan natin mabuti ito sapagkat makakatulong po ito sa atin upang bigyang halaga ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Kasi kung wala ito, tingnan mo, sa pupunta ang tao? Di ba? Pinanganak ka, lumaki ka, tumanda ka, namatay ka, tapos wala na. Wala. Walang kwenta ang buhay pagka gano'n. Dito, ang ginawa ng Diyos, ginawa niya yung original plan niya na ang tao hindi mapapahiwalay sa Kanya. Kaya lahat ng sinasabi ni Jesus, lahat pong ito matutupad. Pinangako. Kaya ang mga Kristyano dapat masaya lagi, no? Yung mga konting tiisin, yung mga naintindihin yun, kayo naman eh, no? Ang importante yung, ano ba yung ending nito, no? Kasi pagkatapos ng buhay na to, makakasama natin, makakapiling natin ang ating Panginoon. Dapat patuloy tayo sa ating mga pagtitiwala, no? Kaya, hindi nakakapagtaka kung bakit nakapagsalita si Apostol Pablo ng ganito tumpo sa mga taga-Korinto. Basahin nga natin yan. Sa 2 Corinthians 5:8. Ang sabi niya, malakas nga loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahatan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kita mo? Ibig sabihin, hindi ka tatakot na mamatay. Kasi, ba't mo kakatakutin yung kamatayan? Samantalang darating yun eh. Kusang darating yun eh. Sa ayaw mo at sa gusto. No? Anumang araw, anumang oras, saan man dako. Naalala ko tuloy yung mga kababata ko pero matanda ko ng 2 taon sa kanila. Noong isang araw, tinawagan ako ng isang kababata ko. Na, mga Boy Scouts po to kasi may mga natitira pa eh. Ilan na lang natitira eh, no? Itong 2 to, magkaibigang matalik to. Tinawagan ako at sabi ay hindi rin niya ako makontak. So, kinontak ako sa messenger, no? Aba
Yun pala, yung isang kasama namin, kumpare ko pa, na Boy Scout din, namatay na po nung 3 araw na nakakalipas. At sabi ko, nasaan na? Ay, wala na. Sabi niya, pare, nilibing kagad. Ano ba naging sakit? Kako, COVID ba? Hindi. Sabi niya, ano ba yun? Ano ba yung sakit niya sa likod ba? Yung mahina ang baga, gano'n. Ha? Kaya, isipin ninyo, walang kaabog-abog yun, no? Gano'n talagang kamatayan. Kaya nga, kahit anong araw, kahit anong oras, kahit saan lugar, pag dumating yan, hindi mo pwede sabing, hindi mo pwedeng tumanggi. No? Wala po no? No? Kaya sabi ni Paul, malakas ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. In short, sabi ni Paul dito, walang problema anytime. Anytime, walang problema. No? Meron pa. Sa Pilipos 1:23, ano sabi? Sabi ni Paul, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Alam mo, ito, reflection lang po ito ng buntong hininga ni Apostol Pablo. Alam mo, siguro pagod na yung apostol, no? Sabi niya siguro, total, ginawa ko na yung dapat kong gawin. Sinikap ko na gawin ang pinakamainam, no? So, I think it's about time. I need some rest, no? Sabi niya, nagtatalo daw yung loob niya. Gusto niya na raw iwanan ang mundong ito Para ano? Para makapiling ang Panginoon. Biro mo yun? Kasi sabi niya, ito ang lalong mabuti para sa akin. Para retire na, no? Retirement, no? So bagay talagang hard-pressed talaga itong si Apostol Pablo, no? Kaya, hindi naman masasayang yung kanyang pangarap na ito dahil nakikita ko na makakapiling niya ang Panginoon. No? Kung naunawaan po natin at pinananampalatayanan ang lahat ng ito, walang pag-aalinlangan po na mararanasan natin ang buhay na walang hanggan. Ako po, yun lang naman ang inihintay ko Wala naman ako inihintay. Wala naman akong, anong hihintayin mo? Wala. SS? Ano? Yung SS, kulang pa sa pambayad ng gamot. Wala kang makukuha. No? So, ang hinihintay ko lang yan No? Si Jesus po ang tanging daan sa buhay na walang hanggan. Diyan tayo tumingin at patibayin natin ang ating sarili. No? Kaya nga, kahit ano po ang dumating, tiis-tiis lang. Relax lang. No? Yung mga nag-aalala sa COVID ngayon, itong, di ba, may panibago tayo, ECQ tayo, di ba? May maganda na. Darating ang ayuda dyan. No? Mawawala yung gulo sa isip niyo. Baka iniisip na iba rin. Naku, paano na yung ano? Hindi dyan. At dahil si Jesus po ang tanging daan, patungo sa buhay na walang hanggan, hindi ba natin isasaalang-alang kung ano ang mga itinuro niya tungkol dito? No? Punta natin yun. Yung Roman number 2. No? What Jesus teaches about eternal life. Oo nga naman. Ano ba tinuturo niya tungkol sa buhay na walang hanggan? Well, una, ang buhay na walang hanggan ay inihanda ng Diyos para sa mga tao. Yun ang pinagandaan niya. No? Ang mga tao ay hindi basta makakarating sa dakong ito dahil aksidente lamang o nagkataon lamang. No? Sa kanyang pong sermon sa bundok, malinaw na nagbigay ng babala si Jesus sa kanyang mga alagad. Ano po ang babalang ito? Ganito po sinabi niya sa Mateo 7:14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Yun. Ito ilang beses natin tinalakay ito no? Kakaunti lamang ang makakasumpong ng daan patungo sa buhay. Totoo po yun. Tama po ang Biblia. Ang dahilan nito ay ang kawalan ng kaukulang paghahanda. Hindi naghanda Nakita niyo? Nakita niyo yung hinihintay ni Jesus na bumababa, na babaeng mapapangasawa niya. Mga naghanda yun No? Yun po yun. Itinuro na Jesus sa ilang mga talinghaga ang mga bagay nito upang bigyan diin ang puntong ito. Halimbawa, ang talinghaga tungkol sa
kasalan. Basahin natin. Ganito po mababasa natin sa Mateo 22 mula 1 hanggang 2. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Tuloy po natin sa Mateo 22:11 hanggang 14. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pang kasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pang kasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos to'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. For many are called, but few are chosen. Maring isa ka sa mga tinawag, marami po tinawag eh. Pero kaunti lamang ang pinili. Kung ikaw tinawag at pinili, mapalad ka. Pero kung ikaw tinawag at hindi pinili, unawain natin mabuti ang mga talinghangang binabanggit ng Panginoon. Bakit po sinita yung taong ito? Hindi nakadamit pang kasalan. In short, hindi siya naghanda. Alam mo kung bakit? Hari ang nag-imbita eh. Alam mo ba? Hari yun eh. May kapangyarihan yung hari na yan. Alam mong kasalan. Ang pupunta mo, hindi ka naghanda. Tapos hindi ka nakadamit pang kasalan. Di ba? Malaking insulto yun para sa nagpaanyaya sa'yo. Di ba? So, ano po napansin ninyo doon? Di ba? Simple-simple. Hindi naghanda, hindi sumunod. Yun ang problema. So, meron pang isang talinghaga. Ang talinghaga ng 10 dalaga. No? Pareho ang puntong itinuturo po dito. No? Naintindihan naman yung 10 dalaga kung ano nangyari doon. Di ba? So, kailangan maganda ang sino mang nagdanais na makapasok sa buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay pinaghahandaan eh. Alam mo yun? Pagkatapos mo ng pag-aaral, maghahanda ka sa iyong graduation. Di ba? Yun ang dapat na mind mo. So, itong mga paghahanda ito, itong buhay na walang hanggang ito, huwag nating maliitin. No? Pinlano ng Diyos ito eh. Pinlano ito ng hari. O tapos ganyan ka, hindi ka naghahanda. Katunayan, sinabi po ni Jesus sa dakong huli ng kanyang sermon sa bundok na ang pagiging reliyoso ay hindi garantiyang makakapasok ka sa buhay na walang hanggan. Hindi porke religious ka, halos doon ka na natutulog sa simbahan, di ba? Luhod ka ng luhod doon, krus ka ng krus. Wala po. There's no guarantee. Wala. Ganito po sinabi niya sa Mateo 7, mula 21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang linaw, di ba? Yung papasok lamang ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Yun po yun eh. Yun ang qualification. So nakita nyo? Kaya ang iba, dahil mabait sila, pupunta sila langit. Sabi ako, mabait naman ako, pupunta ako sa langit. Talaga? Pupunta ako sa langit? Ang galing mo naman. No? Hindi po. Hindi po. Ano pa sabi sa 22? Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ba, kita mo. Nag-Bible study kami. Yun ha. Nag-ano kami? Nag-evangelize kami. Nagkaroon kami ng crusade. Naksa. Ay, parang ganun sinasabi dito eh, no? Ano po ang isasagot sa kanila? Verse 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Maaring nabasa na natin ang mga talatang ito ng maraming beses. Subat ang tanong ko ay, seryoso ba tayo sa ating nabasa? Diba?
Marami dyan pagkagaling. Scripture, memorization, ang gagaling. Pero yung buhay nila malayo doon sa mga memorize nila. Let's face it. Nakikita niyo siguro yung mga taong yan. Ako nakikita ko rin eh. Malayo. Malayo talaga. Ang sabi ni Jesus, sundin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Yun po ang qualification. Kahit na ano pang gawin mo. Ito ang paraan kung paano naghahanda ang isang tao na gustong pumasok sa kahangangang buhay na walang hanggan na inihanda para sa ating lahat ni Kristo. Ang sarap. Hindi kasi ganun eh. Akala nyo, kasi namatay si Kristo para sa lahat. Kaya ang lahat pupunta sa langit. Hindi po ganun. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Tinawin ninyo, baybayin ninyo yung talatang yan, pag-aralin nyo mabuti, pwede mo nang sabihin sa sarili mo na, ay, kasama pala ako dito. No? Meron ng qualification. No? Sundin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Nakata? Tulad ng sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang liham, doon po sa 2 Peter 1:10-11. Basahin din natin. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Kita nyo? Nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Pinag-aralan nilang mabuti yan. No? At sininop nila ang pag-aaral. No? Kasi importante, napaka-importante nito eh. Hindi naman malit na bagay lang yan eh. No? Tuloy natin. Ano pa nangyari sa verse 11? Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Sa panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito, ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Ayun po yun. No, ha? Kita nyo? Ulitin natin ulit. Ano? Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Kita nyo? Itinuro din ni Jesus ang ilan sa mga bagay na tungkol sa buhay na walang hanggan. No? Samantala, ang kabila nito naman ay yung walang hanggang kaparusahan. Dito sa kanan, ito yung buhay na walang hanggan. Sa kabila naman, yung walang hanggang kaparusahan. Kaya, mamili ka. No? Life is a choice eh. Alam niyo yun? No? Sa madaling salita, ang tanging kapalit nito ng buhay na walang hanggan ay ang impyerno. Yun lang ang kapalit nun. Ito po yung inilarawan ni Jesus bilang inihandanda ko para sa mga taong hindi nagsipaghanda. Yan. Hindi nagsipaghanda. Kaya yung Christian, hindi lang naman yung pagdalo sa simbahan ang gagawin mo. Hindi lang naman yung Bible studies. No? Hindi lang naman yung pagtanggap ng yung pagka nagkakaroon po tayo ng breaking of bread. No? Hindi lang naman yung nagtatights ka. Hindi lang po yan. Importante, yung lahat ng ginagawa mong yan, yung ginagalawan mong yan, kaya mo ginagawa yan, maliwanag yung direksyon mo. Alam mo kung saan ka uuwi. No? So, hindi mo to ginagawa para ma-impress yung ibang tao at sabing religyoso ka. Ginagawa mo to para sayang ang panahon mo kung ginagawa mo ganyan. No? Kailangan, itong lahat ng ginagawa mo from day one up to the last day, up to the last breath, no? Alam mo kung bakit mo ginagawa ito. No? Kanina nga, may kausap akong isang kapatid eh. Sabi ko sa pagtuturo, hindi mo sila tinuturuan para ma-impress sila sa'yo. Hindi. Kaya mo sila tinuturuan. Ayaw mo silang mapahamak. Kaya, hindi mahalaga kung pasalamatan ka nila o kaya ay humanga sila sa iyo. Hindi mahalaga yun. Wala yun eh.
Hindi mahalaga kung bumilib sila sa'yo, ay, ang galing magsalita to, ang galing magtalumpati nito. Hindi po mahalaga yun. No? Hindi natin ginagawa ito sa mga tao kasi ini-impress natin sila. Hindi po. Hindi kailangan. Sabi ko nga ako, walang problema eh. Hindi naman ako nagharap na maging popular ako eh. Wala naman akong balak na gawin sa buhay ko, kundi maghintay na lang eh. Kung anong ipagawa ng Panginoon, yun lang. Hindi ba? So, kaya sa buhay na ito, naghahanda tayo. Hindi pwedeng, sige lang, attend lang ng attend. Gano'n. At minsan nga, nakikita kayo sa church, hindi naman Panginoon at kagawain ang pinag-uusapan. Eh, diba? Sayang ang panahon ninyo. Sayang. Ganito po sinabi ng ating Panginoon. Ha? Sabi po sa Mateo 25:41, sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. No? Isinumpa kayo sa apoy at di namamatay na inanda para sa dyablo at sa kanyang kampon. Ang sakit nito ha. Biro mo. Asang-asa ka na ikaw ipupunta ro sa buhay na walang hanggan pagkatapos sasabihin sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Ang sakit, di ba? No? Kaya nga, ano pa po? Sa Mateo 25, nasa verse 46 to, ano sabi? Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, di ba? Ang kakilakilabot na dako ng walang hanggang kaparusahan ay maliwanag na ihinarawan ni Jesus sa aklat ng payag na ipinasulat sa kanyang lingkod na si Juan. No? Ang sakit, ano? Nakakakilabot. Yan yung day na dapat magsasaya ka, magdidiwang ka. Yan yung sisigaw kayo ng hallelujah. Biglang itataboy ka para doon sa may kaparusang walang hanggan. Terrible. Sayang, di ba? Noong time na yun, wala ka na magagawa eh. Ano pa gagawin mo? Wala ka namang kapangyarihan. Natutulan ang hatol sa iyo. Di ba? Basahin natin ang panganib na darating. Meron pang panganib na darating. Payag 20 mula talatang 10 hanggang 15. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ng ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. O hindi ba nakakapangilabot yan? Hindi ba? Asang-asa ka. Pwede mo sabihin, Lord, di ba umaattend naman kami? Di ba? Lagi naman ako ano doon sa church, di ba? Ganyan. Asang-asa ka na finally, eto na. No? Wala pala. Matagal kang nanirahan sa mundong ito upang makilala ang Diyos. Di ba? Pero hindi nangyari kasi. Hindi naganda, salit, nagpabaya. Yan yung lagi namin pinipreach sa inyo eh. Di ba? Lagi namin pinipreach yan sa inyo. Kami ang ginagamit ng Diyos para paalalahanan kayo. Hindi naman ibig sabihin na matuwid kami. No. Kami yung ginagamit ng Diyos para magpahayag sa inyo.
Di ba? Narinig po niyo yan sa mga gawain natin every Sunday, maski sa mga Bible studies, di ba? Ganun po yun. O, may mga karagdagang pambabala sa mga matitigas ang ulo na ayaw sumunod. Ito pa, pahayag kabanatang 21, talatang 8. Tingnan niyo po. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Nabanggit din po ito yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nako, isipin niyo po Nako, sa oras na to, ang daming mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Abangan niyo. Next week, ang topic ko ay yung, are you guilty of idolatry? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit na tumanggi sila, kahit na ano pa sabihin nila, hinahamon ko kayo, panoorin niyo po ito. Itong paksang ito. Hindi namin kayo hinahamon para hiyain o kaya ay kutsain. Kaya gusto kong panoorin nyo para mamulat kayo at makita nyo ang liwanag mula sa dilim. Napakagandang paksa niya, no? Kaya nga, tandaan natin mabuti ang babala ni Jesus, no? Tulad ng nabasa natin kanina, no? Meron pa po sa Mateo 7:13. Ang wika rito ay, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Di ba? Maluwag no? Walang bawal, libre, di ba? Pwede kahit anong gawin mo. Mag-live-in na muna tayo sa kanalang. Yan, di ba? Pwede naman yun No? Para kung hindi na tayo magkatulad, hindi tayo compatible, hindi saka tayo maghiwalay, hindi nadamay pati yung bata. Anong hindi nadamay? Ginulo mo pati yung bata. Sinira mo ang buhay. Kita mo na? Kaya yung mga katwirang yan Marami po kasi dumaraan sa daan na maghatid sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat, sumusunod sila sa marami. Di ba? Kung ano yung popular, sige. Walang ginagawang pagsisikap na makilala ang Diyos. At sa ganun, sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Di ba? So, ano naman ang mangyayari doon sa mga nagtiis o mga nagtitiis at nanatiling tapat? Ano kaya mangyayari sa kanila? Basahin natin sa 2 Tesalonica 1:7 hanggang 9. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Mabuti na itong alam na natin ito ngayon pa lang. Di ba? Para makapag-isip tayo. No? Para hindi natin pinaglalaroan ang buhay natin araw-araw. Ang sabi ito, paparusahan ng walang hanggang kaparusahan. Napakatinding kapalit sa buhay na walang hanggan. Ipinagpalit mo sa buhay na walang hanggan, pinagpalit mo sa alok ni Kristo. Biro mo? Napakahirap, di ba? Si Jesus ang daan. Siya lamang ang tanging daan. Walang iba. No? So, anong gagawin natin? Kailangan natin maganda. No? Ngayong wala tayong gawain sa church, magandang pagkakataon to para lalong ang pamilya ay lalong maging malakas at matatag. Di ba? Pamunuan ng tatay, ang Bible study sa loob. Di naman kayo pwede lumbas at mamasyal. Di ba? Bawal ECQ Di ba? Pamunuan ng mga tatay, ang pamilya niya, at talakayin nila ang mga Ebanghelyo ni Kristo. Di ba? At manalangin. No? Lalo ngayon, bawal hindi ka makalabas, bawal. Parang panahon ng hapon, may mga outpost, no?
may mga baril, no? Gustong-gusto ko nga yan yung gumagala yung mga pulis. Tama yan. Kasi wala namang ginawa yung baril, kundi lakad ng lakad. Tapos tatambay, mag-iinuman. Ang basong ginagamit isa lang, umiikot yung baso. Terrible, no? Kaya, maraming namatay. Itong mga nakalipas na araw lang, ang dami sunod-sunod. May mga celebrity pang namatay. Yung kasama na rin yung isang Boy Scouts na naman. Lagas na po yung mga Boy Scouts namin. Ewan ko, ilan pala titira. Kailangan magkaroon ng inventory. No? Sa akin po pagtatapos, may paalala naman ako doon sa mga tinubos ng Diyos na magsikap. Sikap kayo. Magtiyaga at maganda. At huwag niyong kalimutan, manatili kayong tapat hanggang wakas. No? Inihanda ng Diyos ang gayong kapalaran ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos at hindi sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang taong nais na maranasan ang parusang ito. Ikaw gusto mo ba? Ako, ayoko. Hindi ba? Tulad ng liham na ipinadala ni Apostol Pablo sa batang mamamahayag na si Timoteo, ganito po ang liham niya. No? Unang Timoteo 2:3-6. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Yun. No? Ito yung lagi ko sinasabi sa mga sinishare ko sa mga tao pagka nagsishare ako. No? Sabi ko sa kanila, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kasi di ba? Pag tinanong mo, hindi naman daw nila sinasamba. Ang dahil palusot eh. No? Antayin nyo sa topic ko next week, yung Are you guilty of idolatry? No? Ang daming palusot. Hindi naman namin sinasamba yan. Hindi, parang representasyon lang yan. No, ganun. Parang mga larawan ng mga magulang namin, no, ginagalang namin. Ganun. Ang tigas ng ulo niyo, sinabi nga bawal eh. Diba? Panoorin niyo, makinig kayo, no? Sabi rito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Walang yan. Anong tagapamagitan? Anong gusto mo? Larawan eh, tagapamagitan ba yan? Rebulto, ay nako, manood ka. Sinahamon kita para malaman mo ang buong katotohanan at nang makalaya ka. Ha? Ayan. At upang ang walang hanggang buhay ay hindi ang walang hanggang kapahamakan, no? Ang maging kapalaran ng lahat ng tao, ibinigay po ng Diyos ang pinakamahalagang bagay, no? Kay Jesus. Siya ang tagapamagitan sa makasalan ng tao at sa banal na Diyos. Si Jesus ang pinakamamahal niyang anak at ang daan na mabuti para sa lahat sa buhay na ito at sa darating. Subalit, paano kung hindi mo tinanggap at pinanampalatayanan si Jesus? Malaki problema, di ba? Di ba mas mabuting lumapit kay Jesus at hayaan siyang maging iyong daan tungo sa mas mabuting buhay, tungo sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan, upang magkaroon ng mapagmahal at malapit na relasyon sa Diyos. Tanggapin ang buhay na walang hanggan kasama ang inihandang kaluwalhatian. No? Kung hindi mo pa nagagawa ito, kumilos ka na. No? Kumilos ka na. Huwag kang mag-aksaya ng panahon at sundin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang ebanghelyo at lumakad ka sa kanyang daan ngayon. Sino ka man, nanonood ka sa oras na ito, no? Ang panalangin ito ay para sa iyo. Tayo po'y manalangin. Ama, dumating na naman kami sa dulo ng aming gawain. Salamat sapagkat sinamahan mo kami sa gawain ngayong umaga. Salamat sapagkat itinuro mo sa amin ang tamang daan na dapat naming lakaran. Kahanga-hanga ka at hinipo mo ang aming mga puso sa mga pamamarang hindi namin maipaliwanag.
Doon sa mga nagdanais na lumapit at magsuko ng buhay sa Diyos, sabayan po ninyo ako sa panalangin. Ama, isinusuko ko ang aking buong buhay ngayon. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at nais ko ng talikuran. Patawarin mo po ako. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula ngayon ay tataking ko na ang landas na inilaan niya para sa akin. Salamat po, Panginoon. Patuloy nawa akong samahan ng banal na Espiritu at maging matagumpay sa buhay na ito araw-araw. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tanggapin po niyo ang bendisyon mula sa Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng ating Ama. Kahabagan nawa kayo at subaybayan ni Jesus. Lingapin nawa kayo at bigyan ng kapayapaan ng banal na Espiritu. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Huwag niyong kalimutang magpati ang magkakapatid.